Mga boss, welcome back sa ating channel. Napapansin nyo ba na mas matindi ang init dito sa Italy ngayon? Ito ay dahil sa heatwave na dulot ng mainit at tuyong hangin mula sa North Africa na tinatawag na African Anticyclone. Dahil dito, tumataas ang temperatura, halos walang ulan, at nananatiling mainit kahit sa gabi. Ayon sa mga eksperto, mas lumalala rin ang ganitong mga heatwave dahil sa climate change, kaya mas madalas at mas matindi na ang nararanasan nating init. Ito ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Italy. Isang paalala na ang pagbabago ng klima ay hindi na lamang kwento, kundi isang realidad na nararanasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay mga boss, good day nga pala sa atin, no? Kaya ako ginagawa itong video mga boss dahil ipapakita ko lang po sana kung ano yung epekto na rito sa Europe, no? Sa summer. Siguro marami na rin nakakabalita sa atin na yung summer ho dito talagang sobrang init na po, no? Ipapakita ko lang po mga boss dito sa bahay namin, no? Sarado ho lahat yung pintuan namin, tapos to mga bintana, no? Bali yun lang yung binuksan kong ilaw yun sa kusina namin. Yun lang binuksan ko dahil pagkabubuksan ko rin yung ilaw namin mga boss na yung sa bumbilya, napakainit din sa loob ng bahay. Kaya ito, ganito kadilim yung bahay namin mga boss dahil ang ginagawa namin ito, nilalagay namin itong pangalawang bintana rito sa labas, no, para pang rin sa ito mga boss, para pang rin sa init, no. Okay mga boss, andito na tayo sa garden ngayon, no. Bale napakainit, grabe, sobrang init. Ito ang ginawa ko, nilagay din ako ng takip sa kamay, tapos ayan, para may pangontra tayo sa init, no. Pero wala pa rin, init pa rin. Ito mga boss yung mga damo sa amin namamatay na rin, no. Sobrang init, medyo na natutuyo na siya yung mga ibang damo namin. Okay, itong basil natin medyo tuyo na rin siya, oh. Mga ilang araw na hindi nadiligan, buti naabutan ko pa. Yan, medyo natutuyo na rin yung mga dahon niya. Okay, pati ito natutuyo na rin itong parsley. Yan, namamatay na, parsley, sobrang init. Okay, didiligan ko muna itong mga to. Okay, ngayon lang madidiligan simula nung nagbakasyon kami. Siguro mga pang-4 na araw na to. Tapos ito mga boss, yung salvia. Yan, medyo tignan nyo yung niya, dahon niya. Medyo parang natutuyo na rin. Okay, itong oregano medyo matibay-tibay rin. Matibay-tibay sa araw. Hindi pa natutuyo, hindi pa nalalanta, ayun, oregano. Pero itong mint medyo medyo tuyo na siya, oh. Ngayon lang madiligan, ayun, tuyo na rin, tutuyo na sa baba. Yan, didiligan ko lahat. Tapos ito naman, lavender. Medyo matibay-tibay din to, lavender. Hindi siya nalalanta. Yan. Medyo maganda pa rin. Ito naman mga boss, ito yung berries.
Ayun, namamatay na rin eh. Nalalanta na rin siya. Yan. Grabe yung epekto ng ano, summer dito ngayon. Kakaiba ngayon taon na to. Ayun nalalanta na talaga. Yan. Hanggang dun. Ayan. Okay, ito rin yung aking zucchini. Medyo natutuyo na rin yung ano, mga dahon, no. Ayan. Ito. Pag di ko naabutan to, sigurado mga 2 araw pa baka ano, nalanta na rin itong mga to. Ayan. Tapos ito naman yung tanim kong pera, medyo nalalanta na rin siya. Oh. Sobrang init. Pero ito medyo ano na, medyo okay na to. Nahihinog na. Ito, parte rito, mga pera. Yan. Maraming bunga. Yan. Mga siguro mga 2 ano pa, 1 linggo pa pwede nang pitasin to. Tapos ito naman mga boss yung ano, Baguio beans. Ayan, medyo may mga dahon, tuyo na rin. Ayan. Sana hindi mamamatay to. Parang nakakalbo na rin sa taas niya. Ayan. Pero nadiligan na rin to, kaso ganito pa rin. Ang tagal kong ano, hinintay na maging ganito to. Sayang pagka mamamatay to. Sana hindi mamamatay. Ayan o. Ilang taon rin to na ano, na inalagaan ko. Ayan, talagang natutuyo na rin. Sana makaka-recover. Okay, ito rin, may tanim rin akong ano rito, yung sinasabi nilang milk thistle, no? Yung sinasabi nilang ano, protection sa ano, protection sa atay, no? Ito na yun, yung milk thistle na sinasabi nila. Bale ito, tawag dito archok, no? Sa English. Yung tinatawag din ng mga Italian na carciofi. Ito. Bale ginawa ko pala dito mga boss, ano, talagang sadyang pinatuyo ko to para ano, gawin naming ano, tea, no? Ito. Ito pagka ano, pagka gantong summer, hinahayaan ko na lang para ano, para mamulaklak sila, para maging ganto. Yan. Ayan o. Ay guys. Kamatis naman, okay. Medyo matibay-tibay itong kamatis. Hindi naman siya nalalanta. Kaso may mga parte lang nalalanta na. Yan, parte sa baba. Yan. Mga ano, natutuyo na. Yan. Sa baba siya. Oh. Buti na lang. Kasi importante itong kamatis sa kanila eh. Ito yung ginagawa nilang ano, sugo. O kaya yung ano, yung tomato sauce, no?
Ito po yung pinaka-importante sa kanilang lahat. Okay, itong maliliit na mga kamatis. Yan, medyo natutuyo rin sa baba niya. Yan. Pero matibay-tibay to. Mga ilang araw kung dinadiligan to. Yan, maganda pa rin yung dahon. Ito. Puti na lang. Ito yung tuyo yung Ito yung tuyo yung lupa. Ilang araw kung dinadiligan, no? Dahil nga nagbakasyon nga ho kami, di ba? Pero matibay talaga to, matibay sa sa init. Yan, buti na lang, importante rin to para sa kanila. Okay mga boss, kwento ko lang, no, sandali, madali lang to. Itong ganito pa lang nangyari dito sa Europe, no. Parang mga boss, naranasan na rin namin to ng 5 years, nakakalipas na 5 taon mga boss. Naranasan namin tong gantong talagang yung init niya, wala kang mararamdamang hangin mga boss. Tapos pag humangin man talagang napakainit yung yung binubuga ng ng hangin mga boss. May time din lahat ng mga laurel namin sa baba, garden sa baba, halos namatay lahat yung mga laurel. Gawa yung nangyaring ganun. Kahit dinidiligan namin nun, talagang hindi kaya. Yung sobrang init talaga nun. Pero nakalimutan ko na yung kung anong taon na yun. Basta bumalik na naman ngayon yung gantong panahon na napakainit talaga. Kahit tignan nyo yung panahon mga boss, makulimlim siya, makulimlim. Yan. Kaso yung talagang binubuga nung hangin talaga, mainit. Yan, sabi nila galing daw atang Africa tong init na to, ewan ko. Yun ang sinasabi lang sa akin, balita lang. Siguro marami ding nakaka-relate na mga kababayan nating mga nandito sa Italia o kaya nandito sa Europe, no. Gantong panahon, grabe talaga, napakainit. Okay mga boss, siguro mas mainit dito kaysa sa Pilipinas, no. Itong panahon na to. Kasi nung nagbakasyon kami na nakaraang taon, hindi naman ganito kainit mga boss talagang iba talaga. Kaya nga yung sinasabi ko kanina na dun sa bahay, hindi na kami nagbubukas ng bintana o kaya pintuan dahil pang suporta sa sa init, para hindi pumasok yung init. Kaya halos ewan ko kung may mga kababayan din nating gumagawa nito, itong ganitong technique, no, para hindi pumasok yung init. Siguro hahanatin ko pa yung mga ibang tanim, no, na pwedeng diligan. Okay mga boss, diniligan ko na rin itong ubas. Yung mga yan kasi nangangailangan na rin ng tubig. Ayan. Pero ang ubas talaga, bale matibay din sa ubas sa panahon ng tag-init. Matibay din to. Okay mga boss, itong mga kiwi matibay din sa matibay din sa init. Ayan. Gawa nung napapansin nyo ba itong itong puno ng kiwi, nasa taas ko yung dahon yun, no? Tapos nasa baba yung mga bunga. Yan. Nasa baba yung bunga para kahit medyo malakas yung araw, yan, nakasuporta yung dahon, no, para hindi gaano mainit sa baba. Yan, ganda nung setup ng kahoy na to. Okay.
Okay mga boss, dito ko na tatapos itong video, no. Bale yung mga susunod po na video natin, ano, yung mga i-download po natin, no. Abangan nyo po yung mga ano, yung mga trip natin, travel natin, no, mga bakasyon. Yun naman yung susunod po dito, ano, i-upload natin, no. Okay, keep safe lagi mga boss. Tsaka syempre huwag natin kalimutang ano, syempre laging tubig, no, pag mga ganitong panahon na mainit. Okay, keep safe mga boss. Tsaka ingat po tayong lahat. Okay, God bless. Love you.